Kapag ang puso ng tao ay umibig, walang hangganan ang kanilang kayang gawin. Isang magandang halimbawa nito ay si Bella Rose, isang dalagang may lahat ng kayamanan mula sa isang bilyonaryong pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tila may kulang pa rin sa kanyang buhay. Sa takot na hindi makatagpo ng tunay na pagmamahal na hindi lamang sa yaman na kabatay, nagpasya siyang magpanggap bilang isang katulong at namasukan sa pamilya Oliveros. Dito, nakilala niya si Ethan, isang workaholic na lalaking aylap sa mga babae. Naniniwala siya na ang mga babae ay pera lamang ang habol sa kanya. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nakuha ni Bella ang puso at tiwala ni Ethan. Isang charity event ang ginanap sa isang marangyang resort, kung saan dumalo ang mga mayayamang pamilya. Walang kaalam-alam si Bella na naroon ang kanyang mga magulang. Laking gulat ng mga ito nang makita ang kanilang anak na si Bella Rose na nagtatrabaho bilang katulong. Dito na natuklasan ni Ethan na lahat ng ito ay isang malaking pagpapanggap. Magagawa kayang ayusin ang pagmamahalang tiwalang nasira na, tanong niya sa sarili. Ate, bakit po kayo nakatitig kay Kuya Ethan? Crush niyo po ba siya? Nagulat si Bella Rose nang may biglang kumalbit sa kanya. Ang batang ito, na nasa 7 taon, ay tila may radar sa mga bagay-bagay. Grabe naman, ang batang ito, parang radar kung makakita, bulong niya sa isip. Ethan. Ethan ba ang pangalan ng lalaking iyon? Tinuro niya ang lalaki. Muli niyang tiningnan si Ethan, nasa mid-30s na ito, ngunit ang tindig at aura nito ay nagmumungkahi ng mataas na posisyon. Dahil sa hindi niya pagkahilig sa telebisyon at social media, wala siyang kaalaman sa mga kilalang tao. Hindi niya kayang makipagsabayan sa kanyang pamilya. Opo, siya po ang may-ari nitong resort. Marami pong luxury resort si Kuya Ethan. Is he your kuya? Tanong ng bata, saka muling ibinalik ang tingin kay Ethan na seryosong nakikipag-usap sa isang lalaki. Totoong kuya, hindi po, si Kuya Ethan po ang nagpapaaral sa akin. Tapos, nagtatrabaho si nanay sa kanya. Crush niyo po, biglang sinilip siya ng bata, tila inaasar pa siya. Natawa siya ngunit sinusubukan niyang magpaliwanag. Anong crush? At may age. Hindi na ako nagka-crush. Ang bata mo pa para sa crush-crush na yan. Mag-aral kang mabuti para matulungan ang mga magulang mo. Saka ka na mag-crush kapag may trabaho ka na. Sige na bata, aalis na ako. Tumawag si mama sa akin. Siya. Kumaway siya at mabilis na umalis. Ngunit bago siya makalayo, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Paglingon niya, nakita niyang tinititigan siya ni Ethan. Nako, nakita niya yata kung pinapanood ko siya kanina, o baka nagtataka siya dahil kausap ko ang batang pinapaal niya. Napakabilis niyang iniwas ang tingin at nagmadaling umalis. Hindi naman ako nagkaka-crush. Ikaw kaya yun. Bakit ako nadamay? Tama nga si Kuya Ethan, ang gugulo ng mga babae, rinig niyang saad ng bata bago siya tuluyang umalis. Pagdating niya sa kanyang hotel room, agad niyang hinugot ang kanyang cellphone at tinawagan ang matalik na kaibigan niyang si Sofia. Alam niyang nagtatrabaho ito bilang kasambahay sa pamilya Oliveros. Hello, Harmonia. Kamusta ka? Bungad ni Sofia habang nilalabanan ng kaba sa dibdib ni Bella. Bella, abay, ang tagal mong hindi tumawag. Kamusta ang pinakamayaman kong kaibigan? May bagong chika ba? Tanong ni Sofia na puno ng sigla. Oh, tumawag ka kasi may kailangan ka, sagot nito na may halong pang-aasar. Oh, Eddie, sorry, may itatanong lang. So, tumawag ka lang dahil doon. Hindi mo man lang sasabihin na namiss mo ako. Pagputol nito sa sasabihin ni Bella, mamaya mo na nga ako dramahan. May alam ka ba tungkol kay Ethan Oliveros? Tumaas ang kilay ni Sofia nang marinig ang pangalan ni Ethan. Ethan, isa siya sa mga boss ko. Ang bunso sa magkakapatid na Oliveros na nagmamay-ari ng mga luxury resort sa iba't ibang bansa. Huwag mong sabihin na gusto mo yun. Bella Rose, masasaktan ka lang. Wala siyang pakialam sa mga babae. Mas focus siya sa mga resorts niya. Wala kang pag-asa. Sinasabi ko sa'yo, mahinang saad nito. Hindi man lang siya nagbigay ng suporta. Hindi ko alam kung bakit naging kaibigan niya ako. Sofia, bakit hindi mo agad sinabing kilala mo siya? Halos sigaw ni Bella. Pero naalala niya ngayon lang siya tumawag ulit. Hoy, bakit? Anong pakialam ko sa kanya at bakit ko sasabihin sa'yo tungkol sa kanya? Tumawa si Sofia. Crush mo ba si Ethan? Hindi.
Siyempre hindi, pagdadahilan ni Bella. Kailangan ko lang siya. I mean, gusto ko lang siyang makilala. Pwede mo ba akong tulungan? Oh my God, Bella Rose. Sinasabi ko talaga sa'yo, kapag talagang na-in-love ka sa lalaking yun at masaktan ka, babatukan kita. Anong tulong ba ang kailangan mo? Napangiti si Bella sa sinabi nito. Sermanan muna siya bago ito papayag. Ipasok mo kung maid niya. Sandaling natigilan si Sofia, maid ni Ethan. Ikaw, sandali, namali yata ako ng pandinig. Isang Bella Rose villain, anak ng sikat na bilyonaryo at kilala bilang AES extraordinaire sa mundo ng mga ilaytay. Ipapasok kong maid kasambahay. Ibang ka ba? Di ako naman ang malalagot sa pamilya mo. Aba, babaita, mahal ko ang buhay ko. Bamantong hininga si Bella at nahiga sa kama. Ako na ang bahala sa kanila. Just help me, Sofia, please. Napangiwi si Sofia. Kahit hindi nakikita ni Bella Rose, alam niyang anong reaksyon ng kaibigan. Ito bang hindi gusto? You like him, Bella Rose. Seryosong sad nito. Hindi ko itatanggi. Pero sinabi mo kaninang hindi. Tinanggi mo, inis na sabi ni Sofia. I didn't. Tinanong mo lang ako kung crush ko. Sofia, at my age, hindi na ako nagkaka-crush dahil gusto ko siya. I like Ethan Oliveros at hindi simpleng pagka-crush lang. Ngumiti siya at niyakap ang unan, Noari ay kinikilig. I can't believe this. Huwag mo talagang isisi sa akin kapag nasaktan ka, ha? Kakausapin ko si Sheena para sabihin sa asawa niya na ipasok ang maid ni Ethan. Kapag ang nakatatandang kapatid kasi ang nagsalita, sumusunod o pumapayag agad ang mga kapatid niya. Tatawagan kita bukas. Maghanda ka na. Sigurado akong si Ethan ang unang makikipag-usap sa iyo bago ka magsimula. Nagpaalam ito dahil may trabaho pa siya. Masayang bumangon si Bella Rose at nagtatalon sa kama. Wala pa man, ay kinikilig na siya. Nasa resort silang magpamilya noong araw na iyon. Nauna siyang umuwi sa kanila upang asikasuhin ang gamit. Nagpaalam na rin siya sa mga ito. Mula noon, hindi siya hinihigpitan ng kanyang mga magulang. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Kaya nang sabihin niya noon na ayaw niyang magpakilala sa mga tao o magpakita man lang dahil ayaw niya ng magulong buhay, sinuportahan siya ng kanyang pamilya. May maid na ulit, kuya. May mga maid na ako. Ibigay mo kay Kuya Midnight o Luna. Napailing si Ethan sa nakatatandang kapatid na si Victor. Talagang pumunta ito sa kanya para sabihin na kunin ang kaibigan ng asawa na naghahanap ng trabaho. Bakit kailangang siya ang kumuha? Umiling ito. Ayaw ni Don ng bagong maid. Ayaw ibigay ng asawa ko ang kaibigan niya kay Luna. Ikaw lang ang alam kong may kailangan, Kuya Victor. Hindi ko na kailangan. Marami akong maid. Sumeryoso ito kaya natahimik siya. Pero wala kang personal na maid, Ethan. Tingnan mo ang sarili mo. Napabayan mo na ang sarili mo. Dalhin mo si Rose kung saan ka pumunta para maalagan ka. Kaibigan din siya ni Sofia. Ayaw mo naman sigurong bungangaan ka nun. Sa lahat talaga ng may day, si Sofia lang ang kayang bumunganga ng walang takot. Kunin mo siya, Ethan. Kailangan mo siya. Ayokong makarinig ng sagot na hindi sayo, lalo na't nakikita kong mas kailangan mo talaga siya. Bukas siya pupunta rito. Kausapin mo. Walang nagawa si Ethan kundi ang pumayag na lang. Wala talaga silang palag kapag ang Kuya Victor ang nagsalita. Malaki ang paggalang nila dito, at lahat sila'y idolo ang nakatatandang kapatid, kaya ayaw din nilang magalit ito sa kanila. Good morning, Sir Zhao. Ako nga po pala si Rose Niza, ang bagong maid mo. Nakatira ako sa probinsya at may 3 kapatid. 26 na po ako. Mabait at maganda. Masipag po ako. Kumaway si Bella Rose at bahagyang yumuko. Kailangan niyang ibahin ang pangalan niya dahil tiyak na may makakilala sa kanya kung gagamitin ang kanyang tunay na pangalan. Kilala siya ng mga tao sa pangalan pero hindi sa mukha, kaya kailangan niyang mag-ingat. Ang palam pa naman niya sa mga magulang ay magta-travel siya. Pero ang totoo, magtatrabaho siya bilang maid ni Ethan. Hindi maiwasang titigan ni Bella Rose si Ethan habang nagbabasa ito ng magazine. Kahit nakayuko, napapansin pa rin ang matangos na ilong nito at mahahabang pilikmata. Nakasando ito, kaya kitang-kita niya ang namumutok nitong braso na siguradong kaya siya nitong buhatin at ihagis sa kama. Napangisi si Bella Rose sa kanyang naiisip. Maya-maya, binaba ni Ethan iyon at tumayo. Natigilan ito nang tignan siya.
Lumakas ang tibok ng puso niya nang makita ang kakaibang pagtitig nito sa kanya. Umiwas din siya ng tingin pagkatapos ng ilang sandali. Sumunod ka sa akin. Naglakad ito patungo sa kusina. Gutom ako. Magluto ka para sa akin. Napaawang ang labi ni Bella Rose. Magluluto. Magluluto siya. No way. Akmang magrereklamo sana siya, ngunit naalala niyang maid na pala siya nito. Ah, ano po bang gusto niyo? Nauutal na tanong niya. Kung anong ihahain mo, kakainin ko ang lahat sa mesa. Tinitigan siya ni Ethan, kaya bahagyang nailang siya. Ngumuso siya at nilapitan ito. Tumaas ang kilay ni Ethan at sinundan ng tingin ang bawat galaw niya. Napakamot siya ng ulo bago ito marahang tinulak palabas ng kusina. Ah, ano, sir? Doon ka muna sa sala, magbasa ng magazine. Hindi kasi ako makapag-focus kapag may nakatingin sa akin habang nagluluto. Pupuntahan na lang kita kapag natapos na. Sa totoo lang, hindi siya marunong magluto. Nakakahiya yun, lalo na kung nakatingin ito sa kanya. Pinapaalis mo ba ako sa sarili kong kusina? Mananatili ako. Umiling-iling siya. Mausok po rito. Babaho po kayo, kaya mas mabuting sa sala na lang po kayo. Inosenteng ngumiti siya, at napatingin si Ethan sa kanyang mga labi. Bamantong hininga ito. Sige, bilisan mo. Nagugutom na ako. Tumango siya at tuluyan itong umalis. Dahan-dahan na sinara ni Bella Rose ang pinto ng kusina matapos palayasin si Ethan. Anong gagawin ko? Hindi ako marunong magluto. Hindi ko nga alam kung paano hiwain ang sibuyas. Inis na sinabunutan niya ang kanyang buhok. Humugot siya ng malalim na hininga. Bahala na si Batman. Mabilis niyang kinuha ang papel na ibinigay ni Sofia kaninang umaga. Mukhang alam nito ang ipapagawa ni Ethan sa kanya. Kaya nagbigay ito ng step-by-step guide para makaluto ng simpleng ulam. Okay, Bella Rose, kaya mo to, bulong niya sa sarili habang binabasa ang papel. Step 1, buksan ang kalan. Agad siyang lumapit sa stove, hinayla ang takip ng burner, at literal na binuksan ito. Tumango siya, proud na proud pa talaga sa sarili. Tapos na. Next step, ilagay ang kawali at lagyan ng mantika. Nilagay niya ang kawali at hinanap ang lalagyan ng mantika, nilagay ito sa ibabaw ng kawali. Pagkatapos ay ilagay ang bawang at sibuyas na hinati. Naghanap si Bella ng bawang. Hiniwa ito gamit ang sobrang talas na kutsilyo na muntik pa niyang ikasugat. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga piraso direkta sa ibabaw ng kawali. Okay, nandyan na ang bawang at sibuyas. Next, isda, bulong niya. Binuksan niya ang ref at kinuha ang isda. Mabilis niyang nilagay ito sa kawali. Tiningnan niya ang kanyang kamay at inamoy ito. Ay, bakit ang baho ng isdang ito? Hindi man lang hinugasan ng maayos. Muli niyang kinuha ang isda at hinugasan sa lababo. Kinuha niya ang sponge at sinabon ang isda. Inamoy niya pa ito pagkatapos, saka muling ibinalik sa kawali. Matapos mailagay lahat ng sangkap sa kawali, napangiti siya. Sinunod niya ang huling step. Muli niyang chinek para masiguradong kumpleto at masarap ang iluluto niya. Mabuti na lang at kumpleto ang laman ng ref. Hintayin na kumulo. Hi, finally. Umupo siya sa isang tabi, pinanood ang stove na walang apoy. Nangalumbaba, hinintay niya itong kumulo. Dapat pala ay nagpaturo siyang magluto noon. 2 oras na ang lumipas, ngunit wala pa ring nangyayari. Napailing si Bella habang muling tinitigan ang papel. Bakit kaya hindi pa kumukulo? Tama naman ang steps na ginawa ko Ilang oras ba ang kailangan bago maluto to? Nasa kalagitnaan siya ng pagmumuni-muni nang biglang pumasok si Sofia sa kusina. Kunot noong lumapit sa kanya. Bella Rose, ano na? Naghihintay si Ethan sa kanyang lunch. Napahinto si Sofia nang makita ang stove. Agad niyang napansin ang mga ingredients sa ibabaw nito. Lahat ay nakasalansan, ngunit walang apoy dahil hindi nakaon ang kalan. Ano to? Bakit ganyan ang itsura ng kalan? Bakit mo nilagay lang ito sa kawali? Hindi mo man lang hiniwa. Hindi na natapos ni Sofia ang sasabihin ng ngumuso si Bella Rose at sumabat. Sinunod ko naman ang steps mo Nakasulat kasi dito na buksan ang kalan. Binuksan ko naman, Frustrated, itinuro niya ang literal na bukas na burner ng stove. Hindi niya alam na dapat pala itong paandarin. Napangiwi si Sofia, nagtakang tiningnan siya. Bella, ano bang ibig mong sabihin? Tingnan mo ang papel mo, Sofia. Nakasulat dito na buksan ang kalan. Binuksan ko naman.
Tapos, ilagay ang mantika. Ayan nilagay ko na. At pagkatapos, ilagay ang bawang at isda. Nilagay ko rin. Pagkatapos kong ilagay lahat, sabi dito, hintayin na kumulo. Kaya nga hinihintay ko na siyang kumulo eh. Pero bakit wala namang nangyayari? 2 oras na ako rito, Sofia. Mali yung sinulat mo. Pinagtitripan mo talaga ako. Binalik niya ang papel kay Sofia. Napanganga si Sofia habang pilit iniintindi ang sinasabi niya. Nang mapagtanto nito ang nangyari, napahagik ito ng mahina hanggang sa tuluyan na itong humalakhak ng malakas. Natatawang hinampes siya ng kaibigan. Oh my gosh, Bella. Hindi ibig sabihin na literal mong buksan ang kalan. Dapat i-on mo to. I-on. Hindi to drawer. Okay. Inis na tinignan siya nito. E paano ko malalaman? Ang labo kaya ng instructions mo. Ang sabi mo lang, buksan. Hindi mo naman sinabi na kailangan ko palang i-on. Natatawa pa rin ito sa kanya. Bella, common sense na yan. Kahit mga bata alam to. Diyos ko, 2 oras kang naghintay para kumulo, wala. Alam kong anak mayaman ka at lumaki kang may gintong kutsara sa bibig, pero imposible namang hindi ka nanonood ng mga cooking video sa social media. Nagsalubong ang kilay niya. Nakalimutan ba nito? I am not using any social media, Sofia, and you know that. In fact, I really don't even use my phone. Natigil si Sofia, napatampal ng noo. Talagang nakalimutan nga nito. Ngunit maya-maya, talagang hindi na nito napigilan ang muling pagtawa. Habang tawa ng tawa si Sofia, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Tumigil ang dalawa at napalingon kay Ethan na tila nagtataka. What's going on here? Bakit ang ingay ninyo? Where's my food now? Sunod-sunod na tanong nito sa seryosong tono. Sir, si Rose. Si Rose kasi. Sa sobrang tawa, ay hindi na maipaliwanag ni Sofia ang nangyari, kaya't itinuro na lamang nito ang kalan. Natigilan ng binata nang makita iyon. Kumunat ang noo nito. Ano to, sir? Nagluluto ako, pero, trunk kanyang pagpapaliwanag, mabilis niyang inulit ang buong kwento. Nang matapos siya, tumingin siya kay Ethan na seryosong nakatitig sa kanya. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng kusina. Hajikik na lang ni Sofia ang naririnig. Tila nga hinihintay ni Bella ang sermon mula kay Ethan. Ngunit sa halip, may nangyari na hindi niya inaasahan. Nakita niya ang bahagyang pagngiti nito. You did what? Nang mapagtanto ni Ethan ang ginawang reaksyon, ay bigla itong so-so. You literally opened the stove and put the ingredients on it. Oh God, that's ridiculous. Sinira mo ang gamit sa kusina. Ngunit mukhang hindi na narinig ng dalawa ang sinabi ni Ethan dahil parehong nakatulala ang mga ito sa binata. Lumakas ang tibok ng puso ni Bella Rose. Akala niya ay gwapo na ito sa seryosong mukha, pero hindi pa pala. Mas lalo itong gumwapo kapag nakangiti. Gusto niyang makita ulit iyon. He smiled, bulong niya, at narinig ito ni Sofia. Ngumisi si Sofia. Oo nga, first time kong makita yan. Congrats, Bella. Nagawa mong pangitiin ang dragon ng bahay na to. Next time, sabihin mo na lang kung hindi mo alam kung paano magluto. Huwag mong torturehin ang stove na ito. Inis na bulong ulit ni Sofia, na kinatango niya. How come you didn't know how to cook? Nag-apply kang maid ko. I expect na alam mong gawin ito. Matalim siyang tinignan nito. Sa labas na ako kakain. Don't bother to cook. Mag-ayos ka. Aalis tayo mamaya. Tinalikuran na sila ni Ethan. Ngunit bago iyon, tinitigan pa muna siya nito. Biglang nagsungit. Bipolar ba siya? Tanong niya. Ganyan talaga siya. Masanay ka na. Kasalanan mo rin. Pinaghintay mo yung boss mo ng 2 oras sa wala. Naiiling na inalis ni Sofia ang nilagay niya sa kawali. Binalik ito sa lagayan sa kamuling kumuha ng ingredients para sa lulutuin nito sa ibang amo nila. Ay, kabayong bakla. Napangiwi si Bella Rose nang mabitawan niya ang vase na hawak niya. Gusto lang naman niyang linisin sana, ngunit hindi niya inasahan na ito'y mabigat. What did you do again? Alam mo ba talagang maglinis? Lahat na lang ng gamit ay nasa sire mo. Hindi pa napapalitan ang sinira mo sa resort. Dadagdagan mo na naman. Inis na saad ni Ethan nang makita ang ginawa niya. Lagi itong inis na inis kay Bella Rose. Kahit saan siya dalhin, may nasa sire talaga siya. Pasensya na po, sir, hindi na mauulit. Ibawas niyo na lang po sa sweldo ko. Hindi na siya nito pinatapos. Sa dami ng sinira mo,
Kulang pa ang sweldo mo sa isang buwan para mabayaran iyon. Ayusin mo kung ayaw mong mapalitan kita. Nagtataka si Ethan kung bakit hindi marunong gumawa ng gawaing bahay ang maid niya, samantalang taga-print siya ito. Ang alam niya, kapag taga-print siya, magagaling sa mga gawaing bahay. Ang mga asawa ng kapatid niya at ibang maid nila doon ay taga-print siya. Kaya nagtataka siya sa babaeng kaharap niya ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Bella Rose. Papalitan. Hindi. Ayoko. Dito lang ako. Ayusin ko na nga. Last na tong nabasag ko. Totoo nga. Huwag mo nga akong tignan ng ganyan. Nakangusong sabi niya habang itinaas ang kilay nito sa kanyang sinabi. Sa nakalipas na isang buwan, unti-unting nakikita ni Bella Rose ang iba't ibang ugali ni Ethan. Kahit madalas itong masungit, may mga araw din namang mabait ito sa kanya. Laging nagiging dahilan ng inis ang mga necessary niyang bagay, ngunit hindi ito nakabawas sa pagkagusto niya sa binata. Clean it, tinalikuran siya nito. Tumango siya at naupo, nakangiting pinulot niya ang basag na vase. Array, mabilis siyang nilinggan ni Ethan. Natigilan ito nang makita ang sugat at pagdurugo ng kanyang kamay. Mabilis itong lumapit at nilayo siya sa basurahan. Are you okay? Bakit mo pinulot yan? May walis sa kusina. Hindi ka ba nag-iisip? Kahit pag-alis ba'y hindi mo pa alam? Kinuha ni Ethan ang panyo at tinakpan ang sugat niya. Pinatayo siya nito at pinaupo sa sofa. Does it hurt? Sabihin mo sa akin, Rose. Masakit ba? Let's go to the hospital. Napatitig siya sa binata. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang pagkataranta at pag-aalala sa mukha nito. Mga ekspresyon na ngayon lamang niya nakita. Okay lang ako. Maliit lang naman, mahinang sagot niya habang yumuyuko. Ngunit ang totoo, takot na takot siya. Never siyang nagkasugat. Yun ang iniiwasan ng magulang niya. Tinaas ni Ethan ang mukha niya gamit ang isang kamay. Then why are you crying? Nasasaktan ka. Let's go to the hospital. Pinunasan muna nito ang luha niya saka kinuha ang kamay niya para siyang humawak sa panyo na nakatakip sa kanyang sugat. Mabilis siyang binuhat ni Ethan, na kinalaki ng mata niya. Ethan, no, no. Ayoko. Huwag mo akong dalhin sa ospital. Ayoko doon. Hysterical na sigaw niya. Please, please na ako. Ayoko doon. Naiiyak na saad niya. Kapag pumunta siya sa ospital, malalaman ng magulang niya ang ginagawa niya. Halos lahat ng ospital sa Maynila ay pagmamay-ari nila, at isa na doon ang ospital malapit sa village ng mga Oliveros. Pauuwiin siya at pagbabawalan. Ayaw na ayaw pa naman nilang nagpupunta siya sa ospital. Uy, kaya siya, kaya ganun na lang ang pagiging protective ng pamilya sa kanya, lalo na ng daddy at 3 kuya niya. Natigilan si Ethan. Nakita ang takot sa mukha ng dalaga. Sa akala niyang takot ito sa ospital, hindi na niya pinilit. Dinala niya ito sa kwarto. Nasa mansyon sila ni Ethan. Ito ang bahay na pinagawa nito sa Oliveros Village. Stay here. Tatawag ako ng doktora. Ha? Bakit? Ayoko ng doktor, sagot ni Bella Rose, nag-aalburoto sa takot. Ethan, na nag-iiling habang pinutol ang kanyang sasabihin, kailangan matignan ang sugat mo. Baka maimpeksyon yan, masungit na sabi nito. Sumama ang mukha niya, at maya-maya ay maluluhang tinignan siya nito. Ayoko nga, huwag mo akong pilitin. Natigilan si Jo. Inis na sinuklay ang buhok sa kasya. Nilapit. Fine, hindi na. Just stop crying. Tumigil siya at ngumiti. Bumantong hininga si Ethan. Naglakad patungo sa banyo, at nakasunod lang ang tingin ni Bella Rose dito hanggang sa makita niyang lumabas ito, bitbit ang first aid kit. Akin na ang kamay mo, utos nito. Bago pa man siya makapagsalita, kinuha na nito ang kamay niya. You're so slow. Nakatitig lang siya rito habang ginagamot ang kanyang kamay. Lihim na napangiti si Bella Rose. Nang ting-alin siya nito, nagkunwari siyang mangiyak-ngiyak habang tinitignan ang kanyang kamay. Masakit, mahinang tanong nito, masakit ba? Tumango siya, dahil sa totoo lang, masakit naman talaga. Nahaluan lamang iyon ng kilig kaya nawawala. Samantala, huwag kang hahawak ng mga gamit. Baka mamaya'y may babasag ka na naman at masaktan ka, inis na asap ni Ethan nang makitang hahawakan niya ang koleksyon nito ng car toys sa opisina nito sa resort. Nasa Tagaytay sila ng araw na yun. Sumama siya rito sa resort sa Tagaytay. Mula nang magkasugat siya, napapansin niyang ingat na ingat si Ethan sa kanya. Hindi niya alam kung assuming lamang siya, pero talagang iyon ang nararamdaman niya.
Hawak lang naman bulong niya. Narinig naman ito. At kapag nasugatan ka ulit, dadalhin na kita sa ospital. Tumaas ang kilay nito sa kanya kaya ngumuso siya at lumayo. Hindi na nga, ang damot. Hinawakan nito ang kamay niya saka siya pinatayo sa tabi ng table nito. Simula ng araw na yun, ayaw na ayaw ni Ethan na mawala siya sa paningin nito. Talagang bantay sarado siya. Hindi niya alam kung maid pa ba siya nito o siya na ang maid niya. Umayos ka ng upo, tinaliman siya nito ng tingin habang bumubuka ka sa kanyang pag-upo. Naglagay ito ng upuan sa tabi ng upuan nito. Nagugutom ka na, magpapabili ako. Humugat ng malalim na hininga si Ethan. Naguguluhan na siya sa nararamdaman niya. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit ganyan na lang ang pag-aalala niya sa dalaga nang masugatan ito? Bakit pakiramdam niya ay ayaw niya itong nasasaktan? Can I borrow your phone, Ethan? Bored na ako. Araw-araw na lang akong walang ginagawa. Nangalumbaba ito sa kasya tingin. Habang tumatagal, naguguluhan na si Ethan sa nararamdaman niya. May kakaibang kilig na hatid si Rose na hindi niya maipaliwanag, ngunit ayaw niya sa maid dahil sa nangyari sa kapatid niya noon. Nasa isip niya ay pera lang ang habol ng mga babaeng lumalapit sa kanya. Bagaman kapag nagsasalita, ngumuso o may ginagawa ang dalaga, nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Nasa tabi mo ang cellphone ko. Hindi niya ito tinapunan ng tingin dahil alam niyang mawawalan na naman siya ng focus. Kinuha nito at nagpipindot doon. Ilang minuto'y binalik din ito. Ayoko na pala. Saan na yung cellphone mo? Kumunat ang noo niya. What? Why? Akala ko ba bored ka? Umirap si Bella Rose na kinataka ni Ethan. Nagbago ang isip ko. Hindi ba pwedeng ayoko lang? Tinalikuran niya ito, ngumuso ng husto. Sakto kasing pagbukas niya ng messages nito ay may biglang nag-text dito. Kinuha iyon ni Ethan at tinignan. Tumaas ang kilay nito nang tignan ng dalaga. Don't mind it. Gamitin mo na ang cellphone ko. Do whatever you want. Saka ito nag-focus sa trabaho. Delete ito. Tinignan siya nito at bahagyang ginulo ang buhok niya. Namula si Bella Rose. Yumuko at kinuha ang cellphone nito. Si Bella Rose naman ay mas lalong lumalim ang nararamdaman kay Ethan, ngunit nahihirapan siyang ipakita ang tunay na damdamin. Sa tuwing sinusubukan niyang magpakilig, tila wala itong epekto kay Ethan. Lumipas ang mga buwan nang tawagan niya si Sofia. Last month kasi kinasal ito sa kapatid din ni Ethan, si Marco Oliveros. Napapailing siya. Naalala pa niya na sinermo na nito ang mga kaibigan na panang-asawa ang magkakapatid na Oliveros. Ngayon ay sumunod naman siya. Turuan mo akong magluto. Yung mga paborito lang ni Ethan ang lulutuin ko. Pupuntahan kita dyan. Day off ko ngayon, Sofia. Hindi na niya hinintay na magsalita pa ito at pinatay na niya. Naririnig niya kasi ang parehong malalim na paghugot ng hininga nila ni Marco sa kamahihinang daing nila. Tanghali na. Nag-e-exercise pa sila. Ang taba ko na rin pala. Sasama nga akong mag-exercise. Nagpunta siya sa bahay nila ni Tony at Sofia na nasa village din naman. Nagpaturo siyang magluto dito. Kapag may oras siya, ay nagpupunta siya roon para magpaturo. Kaya isang araw ay nilutuan niya si Ethan. Surprise, I know how to cook, Ethan. Walang katok-katok na binuksan niya ang pinto ng opisina ni Ethan. Bagamat natigilan nang makita ang isang babaeng nakaupo sa kandangga ni Ethan, pasensya na sa istorbo. Mabilis niyang sinira ang pinto nang makitang mabilis na tinulak ni Ethan ang babae na kinaupo nito sa sahig. Sumikip ang kanyang dibdib, kaya tumalikod siya at naglakad palayo roon. Rose, sandali, let me explain. Habol ni Ethan, kaya umirap siya. Bakit siya mag-e-explain? Jowa ko ba siya? Inis na saad niya. Mas binili sana ang paglalakad. Akala ko ba wala siyang hilig sa mga babae? Mas matinik pa siya sa mga kapatid niya. Nang makita niya ang taxi, ay pumara siya. Kuya, bilis. Paandarin mo na. Rose, kahit nasa taxi siya, rinig niya ang sunod-sunod na mura nito. Malapit na sila nang biglang huminto ang taxi na muntik na niyang kinasubsob. Kuya, ano ba? Are you going to kill me? Muntik nang masubsob ang mukha ko. Kapag nagasgasan ito, you will talk to my lawyer. Inis na saad niya. Mas lalo pa siyang nainis nang makita ang kotse ni Ethan na siyang hamarang sa daan nila. Ito pala ang dahilan. Bumaba ito at pumunta sa kung nasaan siya banda. Get out. Bumaba ka dyan, Rose. I'm telling you. Huwag mong hintayin na buhatin kita papunta sa kotse.
Baba, rinig niyang saad nito. Mukha bang susunod siya? Walang sino mang makakadigtas sa kanya. Napatili si Rose nang bigla na lang bumukas ang pinto. Ma'am, bumaba na po kayo. Baka sirain ni Sir ang pinto ng sasakyan ko. Tinaliman niya ng tingin ng driver nang magsalita ito. Mukha ba akong susunod, kuya? Nag-cross arms siya. Pabayaran mo po sa kanya. Mayaman naman. But Ike, ito na nga, bababa na. Nagmamadali. Ano bang kailangan mo? Uuwi na ako. Tiningnan niya ang hawak na lunch bag. Hinarap niya ang driver. Kuya, say na lang. Pinaghirapan ko po yan. Huwag mong sayangin. Tulad ng pagsayang niya sa akin. Akmang ibibigay na niya ang lunch bag nang kunin niyo ni Ethan. We will talk. Come on, baby. Huwag matigas ang ulo. Dahil may kanina pang ulong matigas, baka magsikap. Hinayla siya ni Ethan patungo sa kotse nito. Hoy, miss. Ang bayad mo. Mukha ba akong may pera? Alista mo na lang po muna, kuya. Hahanapin kita bukas. Ngumisi siya ng lingunin nito. Tinuruan siya ni Sofia na mangutang. Sabi nito, kapag wala siyang pera o barya, ay utangin na lang daw muna niya. Hinayla na siya ni Ethan, ay nalalayan papasok sa kotse. Tinalikuran niya ito nang makapasok. Rose, listen. Pabantong hininga saad ni Ethan. Hindi niya alam kung saan siya magpapaliwanag dito. Ayoko sa maingay. Kung gusto mong magingay, lumabas ka na lang ng kotse. Masungit na saad niya, na para bang kotse niya iyon. Nakikisakay lang naman siya. Pwede bang makinig ka? Yung nakita mo kanina, she's nobody. Baby, I don't even know her. Ang sabi niya, mag-usap kami about business. Alam ng lahat, basta usapang negosyo, pumapayag kaagad ako. I didn't expect her to confess and do that. Promise, I don't know her, Rose. Hinarap pa siya nito. Hinawakan ng magkabilang pisngi niya para iharap dito. Nilapit ni Ethan ang mukha sa kanya. Napatitig naman siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil sa sobrang lapit sa kanya. I don't know why I'm feeling this. Alam ko ang pera lang ang habol niya sa akin, pero kahit ganun ay hindi ko mapigilan ang sarili kong gustuhin siya. Yes, I like her. Gustong-gusto na. Mas lalong nilapit ni Ethan ang mukha dahil sa naisip. Bago pa sila maghalikan, ay may tumunog sa likuran nila. May sasakyan na pala doon. Lumayo si Ethan at pinaandar ang sasakyan. Masarap ba? Ipagluluto kita ulit bukas. Malapad ang ngiti niya habang nakatingin kay Ethan na nilalantakan ng pagkaing niluto niya. Paborito mo yan, hindi ba? Ang kalat mo namang kumain. Kinuha niya ang kalat na kanin sa gilid ng labi nito sa kanya kinain. Gulat na tinignan siya nito. Did you? Ngumuso ito, tinutukoy ang ginawa niya. Nagsasayang ka ng pagkain. Inabot niya ang tubig dito. Nakita niya ang pagngiti nito kasabay ng pag-iling. Kinurot nito ang pisngi niya. Kinuha naman niya ang kamay nito doon para alisin. Ngunit natigilan siya nang hawakan ni Ethan ang kamay niya saka pinagsalikop iyon. Hindi na nito iyon pinakawalan habang kumakain. Tuloy ay tinutulungan niya ito. Siya ang gumagamit ng tinidor para sa ulam nito. Ethan, nakatingin sila. Nakakahiya, bulong niya nang makitang nakatingin ang mga tao sa kanila. Pansamantala silang tumigil sa park. Gusto kasing kainin ni Ethan ang niluto niya bago niya ibigay iyon sa iba. Anong meron sa inyo, Ethan? Chisemosong tanong ni Luna nang lapitan siya. Simula kasi ng araw na yun, ay mas lalong naging close sila ni Ethan. Mas lalong naging sweet ito. Ayaw niyang bigyan iyon ng dahilan dahil alam niyang wala itong hilig sa babae. Pero hindi siya susukod. Babaguhin niya ito. Wala. Bakit ba? Inayos niya ang ingredients na gagamitin niya sa pagluluto. Kahit paulit-ulit ang niluluto niyang pagkain, ay kinakain iyon ni Ethan. Kahit hindi masarap, ay talagang inuubos nito. Uwag ako. Ganyan din ang sinabi ni Sofia sa akin noon. Pero ano, pinakasalan din si Kuya Marco. Kayong mga babae talaga, ang hilig niyong mag-deny. Kahit gusto niyo yung lalaki, aayaw-ayaw pa. Sa huli, pakakasalan niyo rin naman, kaya ayokong mambabae eh. Naiiling na saad ni Luna, na kinangiwi niya. Bamantong hininga siya. Ayokong mambabae. Your face. Mas matinik ka pa nga sa mga nakatatanda sa'yo eh. Gayahin mo si Ethan. Hindi man lang mahilig sa babae. Makaalis na nga. Mga lalaki nga naman, ang hilig magsinungaling. Umirap siya saka ito iniwan. Do you want to sleep? Let's go to my room.
Habang nangalumbaba siya sa opisina ni Ethan, ay lumapit si Ethan at malambing na nagsalita. Tiningnan niya ito. Nagtatrabaho ka pa eh. I can work later. Come on. Hinawakan ni Ethan ang kamay niya, saka siya dinala sa kwarto nito sa opisina. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Bella Rose habang ginigya siya ni Ethan sa kama nito. Ano bang ginagawa nito? Gagawin ba nila yun? Paano kung mabuntis siya? Ethan, bata pa ako. Mahinang wika niya, hinayla ang kamay mula rito saka tinakip sa katawan niya. Kuya, huwag po. Napataas ang kilay ni Ethan. What are you doing? Go to bed and sleep. Umiling-iling siya na kinatawan nito. Darn baby, wala akong gagawin sa'yo na labag sa loob mo. Binuhat siya nito saka siya dahan-daang inilapag sa kama. Tinabihan siya ni Ethan. Tulad ng sinabi nito, wala itong ginawa sa kanya. Kung meron man, ayos lang naman sa kanya. Gusto din naman niya. Mahina siyang bumungisngis dahil sa naisip. Tinakpan nito ang mukha niya gamit ang kamay nito saka hinaplos ang buhok niya. Sleep now, baby. Doon ay unti-unting pumikit ang mata niya. Nakatitig lamang si Ethan kay Bella Rose habang natutulog ito. Napabuntong hininga pa siya vs manhid kuha si Guy. Ilang beses na niyang pinaramdam dito ang nararamdaman, nang masyado itong manhid at hindi man lamang nakuha ang kinikilos niya rito. Lumipas ang mga buwan, VHUNHUTT Kamoy NGUI Trong Mansion DUB at VCAM Zook Kuha Ethan Dancho Bella Rose. Nong think Hansove NHU da Bianstesia MI Ngay VS Manhid Nai. Ngayon, ay naroon sila sa Thursday Vian Kuha Fang Ethan Trong Mansion. Ngay ni Kuhaan, Enhu Chi Trong Fang Nai. Ayaw naman na pala base ni Ethan si Bella Rose. Ayaw mo bang hiramin ang cellphone ko? Mahina at malambing na tanong ni Ethan habang hawak ang magkabilang baywang ni Bella Rose, na siyang nakaupo sa kandanggan niya ngayon. Namumulang umiling si Bella Rose. Mamaya na. Who's this? Itinuro nito ang laptop ni Ethan. Sinilip naman iyon ng binata. Oh, Tamara, that's her cousin. Do you want to meet her? Natigilan siya at nilinggan nito. Nahihiya ako. Huwag na lang. Tumango si Ethan at pinalibot ang braso sa baywang niya. Bahagyang humilig pa ito sa balikat niya habang tinitingnan ang ginagawa niya sa laptop nito. Natawa si Ethan nang makitang pumunta ito sa messenger niya. Magbabasa ka na naman, tapos mamaya, pagseselosan mo. Hindi mo na naman ako papansinin. Iiling-iling na sabi nito na kinanguso niya. Bakit kasi ang daming nagte-text at nagchat-chat sa'yo? Umirap siya saka ito nilinggan. It is my fault now. I am not the one who's texting them first, baby. Don't blame me for that. Pabantong hiningang sabi pa nito. Sa mga nakalipas na mga araw, ay para silang may relasyon sa sobrang sweet nila sa isa't isa. Naglalandian kung saan-saan. Pero ang totoo'y hindi alam ni Bella Rose kung ano ba ang meron sa kanila. Sinara bigla ni Ethan ang laptop na kinagulat niya. Let's go somewhere. Saan naman? Ayoko sa malayo. Tumayo siya at hinintay itong makatayo din. Did in France. Napatulala si Bella Rose. Gusto niyang magtatalon dahil sa sinabi nito. Matagal na siyang hindi nakabalik sa France dahil halos nasa US lang kasi siya noon. Yes. Come on, baby. Doon ka na mag-shopping. Marahan siyang hinayla ni Ethan. Lihim na napangiti ng malaki si Bella Rose. Kaya habang pababa si Lay, maganda ang mood niya. Nginitian pa niya ang kaibigang si Love. Ethan, sandali, saan kayo pupunta? Bakit hawak mo ang kamay ng maid mo? Pumapag-ibig na ba ang bunso namin? Nakangising pangaasar ni Marco. Bakit kayo naka-holding hands, Ethan? Sinabi ko bang hawakan mo ang kamay? Ano ba? Inis na sanggal ni Sofia, saka tinampal ang kamay ni Marco dang nakatakip sa bibig nito. Babe, ang ingay mo. You're pregnant. Baka biglang lumabas si baby. Don't worry. Your friend is safe with my little brother. Yan lang yata ang kapatid namin na hindi mahilig sa babae. Swerte na yung kaibigan mo. Nakangiti pa talaga sa kanila si Marco habang kausap ang asawa nito. Sumama ang mukha ni Ethan. Dumadaldal ka na, kuya. Nahawa ka na dyan sa asawa mo. Mang-aalis na sila nang muli silang pigilan ni Marco. Wait, ka namang gagawin sa Monday? Hindi ba? Merong gaganaping charity event para sa mga magsasaka at mangingisda sa Batangas. We're busy kaya pinasabi ni Kuya Victor na ikaw na muna ang pumunta.
Nasa Canada sila ni Ate Shayna for their third honeymoon. Dun and Kuya Midnut are in Paris for their anniversary. Nasa probinsya naman si Cluden. Melody, aalis din kami ng asawa ko. Wala kang maaasahan kay Luna, kaya ikaw na lang ang pumunta. Isama mo si Rose para hindi ka maboard. Mahabang saad ni Marco. Okay. Tumango si Ethan saka na siya hinayla. Hindi ba ang tipid niyang makausap kapag iba ang kausap? Pero kapag siya'y madaldal naman ito. Nang sumunod na araw, ay maagang nagising si Bella Rose. Ipagluluto kasi niya ulit si Ethan. Pakanta-kanta pa siya habang nagluluto. Walang pagsidla ng saya nararamdaman niya. Kinikilig kasi siya sa mga kinikilos ni Ethan sa kanya. Oh baby, I love the way you move your butt. Nagulat si Bella Rose nang may biglang tumampal ng puwet niya kasabay ng paglibot ng mga braso sa baywang niya. Lilingunin sana niya si Ethan nang isubsob nito ang mukha sa leeg niya. Ito ang tinutukoy niyang nakakakilig na kinikilos nito. Yun din ang nakakagulat na gusto niya araw-araw. Kaya nang maramdaman niya ang labi ni Ethan sa kanyang leeg ay napakislat siya. Ethan, nagluluto ako. Baka may makakita sayo. Sobrang clingy mo na. Nakangusong sa Adya. Pasalamat ka dahil gusto ko rin naman. Sige, yakapin mo lang ako ng mahigpit. Kiss me, darling. Natigilan si Ethan sa paghalik sa kanyang leeg. Bahagyang sinilip pa siya. Mahinang natawa ito nang itaas-baba niya ang kilay. You're gorgeous, baby. Pinatong nito ang baba sa balikat niya. Naroon lamang ito habang nagluluto si Bella Rose. Samahan mo ako sa Monday. You will be my date. You can say no to me. Bulong nito na nang-aakit na tono. Nakaramdam siya ng kiliti kaya naipit niya ito sa leeg niya. Hindi naman ako tatanggi. Pagkatapos magluto ni Bella Rose, ay sabay na silang kumain. Imbes na siyang magsilbi dito, ay mukhang nabaliktad pa ang pangyayari. Inasikaso siya ni Ethan. Namula siya nang makita si Love na nakasilip sa kanila at talagang kasama pa nito si Luna. Ethan, long time no see. I didn't see you for years. How are you? Last time we saw each other was in Texas. Hindi ka nagpaalam. Hinanap ka ni Mommy. Nagitla si Bella Rose sa pagbukas ng pinto nang marinig ang boses ng babae mula sa loob ng opisina ni Ethan. Nasa Cebu sila noon. Pinuntahan nila ang isang resort ni Ethan doon. Sumilip siya rito at iyon ang hindi niya inaasahang makita. Tumayo si Ethan sa upuan nito para yakapin ang babae at hagkan nito sa noo. I miss you to, Clara. What are you doing here? Maupo ka. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Ethan. Napalunok si Bella Rose, maluha-luhang sinara ang pinto. Unang beses kasi niyang nakita si Ethan na ginawa iyon sa ibang babae. Pupunta sila mamaya rito. Yun lang ang huling narinig ni Bella Rose na sinabi ng babae nang tuluyan na siyang umalis. Sayang, tanong ni Love nang makita siyang papasok sa kwarto. Umuwi siya ng Maynila nang hindi nagpapalam kay Ethan. Busy naman ito. Sigurado siyang hindi siya nito hahanapin. Love, I'm here. Bumili ako ng roses. Napatiningin si Bella Rose kay Luna na bigla-bigla na lang binuksan ang pinto. Why are you here? Nasaan si Ethan? Oh, why are you crying? Mabilis itong lumapit sa kanya. Tumingin pa ito kay Love at pasweet na binigay ang hawak nitong plastic. Kainin mo bago pa lumamig. Huwag kang magtitira. Ang payat mo. Napasinghot siya. Masamang tinignan si Luna. Talagang sa harap pa niya naglandian ang dalawa. Lumabas ka nga. Naiirita ako sa inyo, mga Oliveros. Wala siyang pakialam kung boss niya ito. Talagang nasasaktan lamang siya ngayon. Gulat na tinignan siya ni Luna. Bakit galit ka sa akin? Mukha bang ako ang nagpaiyak sa'yo? Don't be so mean to me, Luna. Just go out. Huwag mo nang dagdagan. Lagot ka kay Ethan kapag nagwala yan, pagpuputol ni Love sa sasabihin ni Luna. Bamantang hininga ito at tumango. May binulong pa kay Love bago lumabas. Doon ay malakas na ng si Bella Rose. Owa na akong owa. Nasasaktan talaga siyang makitang sweet si Ethan sa ibang babae, lalo na't alam niyang hindi ito ganoong lalaki. Kanina pa tumutunog ang cellphone mo. Sagutin mo na, baka si Ethan. Matigas siyang umiling. Ayokong makita at makausap siya. Playboy siya, Love. Sinaktan niyang damdamin ko. Napangiwi ang kaibigan dahil sa narinig. Nagpipigil ng tawa, umiwas ito ng tingin. Huwag mo na siyang kausapin. Bakit hindi? Pinagbabawalan mo ba ako? Paano kung maghanap nga siya ng iba? Ngawa niya sa kaibigan.
Hulog ang panganga, nilinggan siya nito. Matalim na tinignan kaya natahimik siya. Ginusuhan niya ito, pagkatapos ay yumuko siya para paglaruan ng daliri. May abo ba ang ulo mo? Ayaw mo siyang makita at makausap. Ngayon na sinasabi kong huwag mo nalang kausapin, magrereklamo ka. Kung bigwasan kaya kita. Inis na sanggol nito sa kanya. Kasi, basta, nahiga siya sa kama. Tinakpan ng kumot ang buong katawan. Nakaidlip si Bella Rose. Nagising siya dahil sa mahihinang boses na nag-uusap. Hindi sana niya papansinin ito ng mahimigan ng boses ni Ethan. Imbes na matulog ulit, ay nakinig siya sa pag-uusap ng mga ito. Dumating siyang umiiyak, sabi niya. Sinaktan mo raw siya. Sir, boses ni Love. Stop calling him sir. Tawagin mo siyang bunso, sabat ni Luna. Sinaman ng tingin ni Love ang katabi niya. Napakunot naman ang noo ni Bella Rose dahil sa narinig. Ano bang meron sa dalawang to? Tanong niya sa kanyang isipan. I did not hurt her. I was waiting for her sa opisina. Lumabas siya dahil may bibilhin at hindi na siya bumalik. I want her to meet Clara pero hindi na siya dumating. Clara na naman. Sino ba ang Clara na yun sa buhay nito? Ayaw na niya itong kausapin at makita. Nagselos, biglang saad ni Love na kinwi niya. Natahimik sila hanggang sa marinig niyang bumukas at sumara ang pinto. Lumabas na ang mga ito kaya dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata. Pero ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang nakadungaw sa kanya si Ethan. Alam kong gising ka. Let's talk, baby. Akmang hahaplusin nito ang pisngi niya nang iatras niya ang ulo. Naiinis pa ako. Huwag mo akong hawakan, Ethan. Masungit na saad niya. Naupo ito sa kama kung saan malapit ang tiyan niya. Hinawakan nito ang puwitan niya saka siya hinayla palapit sa katawan nito. Pinaatong pa nito ang kamay sa balakang niya di pigilan siya sa akmang paglilikot. Baby, bakit ka umalis? Hinintay kita. Hindi ka dapat umuwing mag-isa. Paano kung may nangyari sa'yo? I don't like that, malambing na saad nito. Siguradong yun din ang gusto mo para makasama mo ng matagal ang Clara na yun. Inis na hinampes niya ang kamay nitong nasa balakang niya. Bagaman hinuli nito iyon at hinagkan. Baby, what are you talking about? Clara, sinaman niya ito ng tingin. Sige, sabihin mo pa ang pangalan niya. Okay, it's that Clara. I mean that girl is... Muli niya itong pinutol. Mukhang bibig mo talaga siya, no? Umalis ka nga rito. Akmang magsasalita si Ethan nang bumukas ang pinto ng kwarto. Cause, why so tagal? I thought ipapakilala mo sa amin ang girlfriend mo. Minumukbang mo ba? Oops, natigilan nito sa pagsasalita nang makita ang pwesto nila ni Ethan. Binawi niya ang kamay mula kay Ethan sa kano. Kumaway ito sa kanya. I'm Clara Oliveros, Catalina, their cousin. Nice meeting you, Rose. Lagi ka nang kinukwento ni Ethan sa amin, Come on, papakilala kita sa iba. Excuse me. Hinawi ni Iris si Ethan para alalayan siyang bumaba sa kama. Cousin pinsan ito ni Ethan. Napangiti siya. Tinignan si Ethan na masungit siyang tinignan. Hindi mo naman sinabi agad na pinsan mo. Bulong niya bago siya hilain ni Clara. Pero bago yun, ay narinig niya itong nagsalita. I tried to explain to you pero ayaw mo. Masyadong matigas ang ulo mo. Mamaya ka sa akin. Napalunok siya sa narinig. Tuloy ay mas gusto niyang suwayan pa ito. Inayos niya ang buhok. Nakawang ang labi niya habang pinapakilala siya ni Clara sa ibang pinsan ni Ethan. Ang binatay nakasandalang sa pader at nakatitig sa kanya, tinitignan ang kanyang reaksyon. I don't want that. Tutulong ako doon kay Ethan. Nandun si Lavender kaya sasamahan ko siya. Kumunat ang noo niya nang tinitignan ang hawak na gun ni Ethan. Gusto nitong maging dip niya sa charity. Gaganapin niyon sa resort sa Batangas GNNHUTT sa Nagio de Judo. Sigurado si Bella Rose na naroon ang magulang niya. Baby, no, I won't let you. You will go there as my date. Ayoko nga, bakit mo ba ako pinipilit? Hindi na lang ako sasama. Dito lang ako sa bahay. Huwag mo akong kausapin. Ayaw kitang makita. Inis na sinapo ni Ethan ang mukha. Hinawakan ni Ethan ang mga pisngi niya at nilapit ang mukha sa kanya. Fine, papayag ako pero hanggang 9 PM lang. Pagkatapos nun, ay magbibihis ka para samahan ako roon. How's that, baby? Take it or leave it. Hanggang doon lang talaga. I want you beside me wearing this gown. Nakangusong saad nito na kinatango niya. Okay na yun.
Kapag nakita niyang naroon ang mga magulang, ay hindi niya susundin si Ethan. Wala din naman itong magagawa. Dumating ang araw na yun. Suot ni Bella Rose ang damit na pang-maid. Masaya silang nag-uusap ni Love. Habang katabi nito si Ethan, hawak ang kamay niya. Huwag kang aalis sa paningin ko. Napangiwi siya ngunit tumango-tango naman. Dama-dami na ang mga tao sa resort. Napansin ni Ethan ang panay-inggan ng dalaga. Nakikita niya iyon dahil mula kanina pa niya ito tinitignan. Sa ganda ng dalaga, kahit nakasuot ito ng maid uniform, ay kapansin-pansin pa rin ang ganda nito. May sumubok na lumapit dito, ngunit pahirap na nilayuan ni Bella Rose. Saka itong ngingiti at kakaway sa kanya. Lihim na napangiti si Ethan sa ginawa ng dalaga. Baby, may problema ba? Tinitigan niya ang dalaga habang abala ito sa pagsisilbi ng pagkain ng mga bisita. Bahagyang hinailan niya ito patungo sa gilid. Wala. Ayos lang ako. Agad siyang umiwas ng tingin at lamingga sa paligid. Ngunit hindi nakaligtas kay Ethan ang muling pagkabalisa nito. Kung ayos ka lang, ay bakit para kang hinahabol ng multo? Panay ang yuko mo. Paano kung may nabangga ka? Sabi ng ayos lang ako, Napabuntong hininga siya at pilit na ngumiti. Ngunit bago pa man matuldukan ang usapan, biglang nagkaroon ng komosayon malapit sa entrance ng resort. Ilang matataas na lalaki na nakaitim na sutang dumating, kasunod ang isang may edad na lalaki at isang babae na may hawak na mamahaling handbag. Agad na lumapit ang ilan sa mga organizer para harapin sila. Nanlaki ang mata ni Bella Rose. Thank you so much for inviting us here. Halos bumagsak ang trawak ni Bella Rose nang marinig ang pamilyar na boses ng kanyang mga magulang. Dahan-dahan siyang umatras, pilit na tinatakasan ang kanilang presensya. Ngunit huli na, nagtagpo ang mga mata nila ng mommy niya. Bella Rose, gulat na saad ng mommy niya, dahilan para mapatingin din sa kanya ang kanyang daddy, si Don Emilio. Kasabay ng pagkabigla ng kanyang mga magulang, naramdaman ni Bella Rose ang bigat ng tingin ni Ethan, mabigat, punong-puno ng pagtataka at pagkabigo. Bella Rose, lumabi ito at kinunutan siya ng noo. Hindi ito makapaniwala, dahil sa gulat, hindi agad nakasagot si Bella Rose. Naging mabilis ang kilos ng kanyang mommy at daddy. Lumapit ang mga ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Matagal din siyang walang koneksyon sa mga ito dahil hindi niya sinasagot ang tawag at text nila. Anong ginagawa mo rito, princess? Bakit ka nagtatrabaho bilang isang maid? Nanlalaki ang matang tinignan ng daddy niya ang suot niya. Napatakip ng bibig ang mommy niya, si Doña Isabela. Diyos ko, anak, anong nangyari sa'yo? Why are you wearing this maid's uniform? Sinong pumilit sa'yong ipasuot to? Ito ba ang dahilan why you left us? Is this the vacation you're talking about? Ang bakasyon na pinagpaalam mo sa amin. Mukhang galit ang mommy niya sa kanya. Sa harap ng maraming tao, naramdaman ni Bella Rose ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit higit sa lahat, natatakot siyang humarap kay Ethan na alam niyang galit na rin. Ikaw, isa kang Villaserin. Mariing saad ni Ethan. Mas bumigat ang tinig ng binata, tila isang pagsabog na kanina pa pinipigil. Hinarap niya ito. Nakita niya ang matatalim nitong tingin. Nakita niya sa gilid ng mata ang pansamantalang pagpapaalis ng bodyguard ng mga magulang niya sa mga tao roon. Ethan, hayaan mong ipaliwanag ko. Sinubukan niyang hawakan ito, ngunit umiwas lang si Ethan. Pagkakitong natawa. Kaya pala mula sa umpisa, ramdam kong may kakaiba. You never told me. Sa haba ng panahon na kasama kita, at ngayon nalaman ko na ang totoo. Hindi ka si Rose. Isa kang Bella Rose Villaserin, ang nag-iisang babaeng anak ng isang pinakamayamang pamilya sa buong Asya. Hindi makapaniwala si Ethan. Hindi niya inaasahan na mayaman pala ang babaeng inisipan niya ng masama noon, babaeng akala niya ay pera lang ang habol sa kanya. Umiling-iling siya. Ethan, hindi ito tulad ng iniisip mo. At ano ang iniisip ko? Na niloko mo ako, na ginamit mo ako. Akala ko mahirap ka. Akala ko isa kang ordinaryong babae na walang kinalaman sa buhay na ginagalawan ko. Pero mas mayaman ka pa pala sa karamihan ng kakilala ko. Inakala kong pera lang ang habol mo. Bumantong hininga si Ethan. Malamig siyang tinignan. Pero wala naman sanang problema. Do you know why I'm mad right now? Ethan, please. Ang pagsisinungaling mo. Minsan ko na ring nasabi sa'yo na ayoko sa sinungaling. Alam mo yun, pero nagpatuloy ka.
Ang dami mong panahon para sabihin, pero nanatili kang tahimik. Bago pa makapagsalita si Rose, tumalikod na si Ethan. Hindi nito kayang manatili sa lugar na yun. Hindi niya kayang tignan ang babaeng akala niya'y totoo sa kanya. Sino ba ang lalaking yun at ganun ka nalang pagsalitaan? Galit na tanong ng kanyang ina. Darling, that's Ethan Oliveros, sagot ng daddy niya. Kilala nga ito ng dad niya. Tumango siya at malungkot na nakatingin kay Ethan na papalayo. Si Ethan Oliveros. Sa narinig, agad na nagpalitan ng tingin ang kanyang mga magulang. Ang mommy niya ay hindi makapaniwala. Oliveros ang pamilya ng mga pinakamakapangyarihang negosyante sa iba't ibang bansa. Gulantang, natanong ng mommy niya, anak, hindi mo sinabi sa amin na may koneksyon ka sa isa sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. Dahil hindi naman yun ang mahalaga sa akin, bulong niya. Hindi na napigilan pa ni Bella Rose ang mga luhang kanina pa niya pinipigil. Sa harap ng kanyang mga magulang at ng mga naiwan, hindi niya alintana ang tingin ng mga ito. Ang tanging gusto niya ay habulin si Ethan, pero alam niyang hindi siya papakinggan nito. 3 araw pagkatapos ng charity event, ay parehong walang gana ang dalawa. Si Ethany nakatayo sa harap ng malawak na salamin sa kanyang opisina, pinagmamasdan ang syudad sa pinakamataas na palapag ng Oliveros Building. Ngunit kahit anong gawin niya, ay hindi niya matanggal sa isip ang isang pangalan, Bella Rose Villieren. Sa 3 araw na yun, ay hindi talaga siya nito tinigilan. Hindi sumusuko si Bella Rose na puntahan siya para subukang kausapin. Akala ko alam ko na kung sino ka, Rose, pero paano ako magtitiwala sa isang taong hindi ko lubos na kilala, bulong niya at bumantong hininga. Isang katok ang gumambala sa pagmumuni-muni niya. Bumukas ang pinto at tumambad sa kanya si Rose, o Bella Rose. Hindi ito nagdalawang isip na lumapit sa kanya, kahit alam niyang maaaring palayasin siya nito anumang oras. Nangingitim ang ilalim ng mata nito na parabang hindi ito nakatulog. Gusto mang lapitan ni Ethan para yakapin ay pinigilan niya ang sarili. Kumuyam ang kamay niya habang pinagmamasdan ang dalaga. Ethan, please pakinggan mo ako. Anong ginagawa mo rito? Nagulat ito sa sarili dahil naging malumanay ang pagtatanong nito. Hindi ako umalis para lang hayaang matapos tayo ng ganito, mahinang saad niya. Ngumisi si Ethan. So, may tayo pala talaga, oh. Isa lang ako sa mga laruan mo. Ethan, alam mong hindi ganun. Paano ako makakasigurado? Hindi mo man lang sinabi sa akin kung sino ka talaga. Ginawa mo akong tanga, galit na sabi nito. Oo, nagsinungaling ako tungkol sa pangalan ko. Pero hindi ako nagsinungaling sa nararamdaman ko, Ethan. Nauna kitang minahal bago ko nalaman ang pagiging Oliveros mo. Pumasok ako bilang kasambahay mo para sa'yo. Alam yun ng kapatid mong si Marco. Pangalan at katauhan ko lang ang hindi ko sinabi. Pero halos kamuyian mo ang lahat sa akin, pati na ang nararamdaman ko. Sa unang pagkakataon, ay nakita ni Ethan ang luhang umaagos sa pisngi ng dalaga. Pero pilit niya itong binabalwala. Ayaw niyang maging mahina, ayaw niyang muling magpakatanga, ngunit talagang nanghihina siya kapag nakikita niya ang luha sa magagandang mata nito. Hindi ko alam, Bella. Hindi ko alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan. At sa simpleng pangungusap na yun, parang tuluyang naduraj ang puso ni Bella Rose, ngunit hindi siya sumuko. Hayaan mong patunayan ko sa'yo na hindi ko kailanman hinanggad na lokohin ka. Hindi ako lumapit sa'yo dahil sa pera mo. Lumapit ako sa'yo dahil ikaw si Ethan Oliveros. Hindi ang yaman mo, hindi ang pangalan mo, kundi ang lalaking nagpakita sa akin kung ano ang tunay na buhay sa labas ng mundo. Ang dami mong pina-realize sa akin. Ang dami kong natutunan. Sandaling natahimik si Ethan, ngunit hindi pa rin niya kayang tanggalin ang sakit sa kanyang puso. We're done talking. Umalis ka na muna. Tinalikuran siya ni Ethan kaya umiiyak na umalis si Bella Rose. Lalong kumuyam ang kamay niya habang papalayo ito, naririnig niya ang mga hikbi nito. Damit, mura niya saka mabilis na tinungo ang pinto para habulin si Bella Rose. Hindi na niya kayang makitang umiiyak ito. Sapat na ang 3 araw na pangungulila niya sa dalaga. Nakita niya itong papasok sa elevator kaya mas binilisan niya ang pagtakbo. Bagaman nang malapit na siya, biglang nagbago ang isip niya. Tiningnan siya ni Bella Rose na may pagtataka, pero hindi siya nagsalita. Bakit ka nandito? Humihikbing tanong ni Bella Rose. Stop crying. Baka isipin nilang pinaiyak kita. Malamig na sagot ni Ethan. Pinaiyak mo naman talaga ako.
Bulong niya. Narinig iyon ni Ethan ngunit nagkunwaring hindi. Pagdating sa parking lot, nakasunod lang si Ethan kay Bella Rose. Bagsak ang balikat niya at akmang papasok na sa kotse niya nang hihilain siya ni Ethan patungo sa kung saan. Pasok, huwag mong hintayin na buhatin kita papasok. Walang nagawa si Bella Rose kundi ang pumasok sa kotse nito. Ethan, saan tayo pupunta? Uuwi na ako. Ayaw mo naman akong kausapin. Hindi kita hihilain dito kung ayaw kitang kausapin, hinarap siya nito. Do you really love me? Natigilan siya, pero sa huli, tumango-tango naman dito. Oo, sobra. Ayaw mo pa rin bang maniwala? Tumaas ang kilay nito. Wala ako rito kung hindi ako naniniwala sa'yo. Stop being sarcastic, please, nakangusong saad niya. Bamantong hininga si Ethan at hinaplos ang pisngi niya para panasan ng natuyo na niyang luha. Kung natitiis ko lang ang pag-iyak mo, hindi kita hahabulin. I won't talk to you hanggang sa maging okay ako sa ginawa mo. Pero mukhang alam mo yata ang kahinaan ko at yun ang ginagamit mo para bumigay ako, saad ni Tuna, kinatahimik niya. Ang totoo'y sinubukan lang naman niya. May sinabi noon si Luna na kahinaan ni Ethan. Hindi niya naman inaakala na totoo palang ayaw nitong nakikita siyang umiiyak. Yumuko siya. Hindi niya sasabihin na si Luna ang nagsabi nun sa kanya. Sorry, Ethan. May plano naman akong sabihin pero hindi sa ganong paraan. Sabi ko, kapag natapos ang charity na yun, ay sasabihin ko na sa'yo. Hindi ko naman gustong itago. Minsan lang din kasi nakakalimutan ko ang bagay na yun kapag kasama kita. Pakiramdam ko kasi simpleng babae lang din ako. Pinaglaruan niya ang daliri. Nasanay akong tinatago ang tunay kong pagkatao dahil mula pagkabata, yun na ang ginagawa ko. Ayokong ipagsabi yun kahit kanino. I'm really sorry. Tahimik lang na nakatitig sa kanya si Ethan hanggang sa bamantong hininga ito. Don't do that again. Ayokong nagsisinungaling ka sa akin, Rose. I mean, Bella Rose. Please, tawagin mo na lang akong Rose. Parte pa din naman yan ng pangalan ko saad niya na kinangiti ni Ethan. At oo naman, hindi ko nagagawin. Hindi na natapos ni Bella Rose ang sasabihin ng sapuhin ni Ethan ang mukha niya at malalim itong hinagkan. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Bella Rose at tumyugo na sa halik na yun. I love you, baby. Tell me that you love me too. Papakasalan kita ngayon, sabihin mo lang, malambing na saad ni Ethan. Muling napaiyak si Bella Rose. Niyakap niya ang leeg nito at sinubsob ang luha sa mukha doon. Noon pa man, sobrang mahal na mahal kita, Ethan. Sa kabila ng pagiging masungit mo't hindi pagkahilig sa mga babae, ay sobra kitang minamahal. Ngumiti si Ethan at muli siyang hinagkan. Nang humiwalay, may kinuha ito sa likod ng bulsa. Napatakip ng bibig si Bella Rose nang iharap iyon ni Ethan. Hindi ganoong proposal ang hinanda ni Ethan, bagaman hindi na siya makapaghintay pa. So, will you marry me, baby? Say yes, please. I want you. I want you forever. I want to spend my life with you. Lalo pang lamambing ang boses nito. Lumaki ang mata ni Bella Rose dahil sa pagkabigla. Nagkaaminan lang sila, pero hindi niya inaasahan na haantong sayayan ng kasal. Sunod-sunod na tumulo muli ang luha niya. Natawa si Ethan habang nakatitig sa kanya. Baby, please answer me. Lumapit ang mukha nito sa kanya. Tumango-tango siya, dahan-dahan na ibinigay ang kamay dito. Yes, Ethan. Papakasalan kita at habang buhay na magiging asawa mo. Napasuntok sa hangin si Ethan, sinuot ang singsing sa daliri niya, saka siya muling hinagkan sa labi. Matapos ang pag-uusap nila, ay umuwi sila sa mansyon. Plano ni Ethan na kausapin ang magulang ni Bella Rose para na magpakilala at muling humingi ng kamay ng dalaga. Alam niyang dapat ay yun muna ang ginawa niya bago mag-propose, nang masyado na siyang excited. Pagkarating niya sa mansyon ng mga Viles Iran, sinalubong siya ng mga magulang ni Bella Rose. Ang daddy nito ay nakaupo sa malawak na sala habang umiinom ng brandy. Ang mommy naman ni Bella Rose ay nakaupo sa tabi ng asawa nito, nakamasid sa kanila ng may pagtataka. Nasa ibang bansa ang mga lalaking kapatid ni Bella Rose, kaya wala ang mga ito. Napatingin si Alfredo kay Ethan at saka tumayo. Ethan Oliveros, what brings you here? Humakbang si Ethan palapit, hawak ang kamay ni Bella Rose. Tinaupo sila. Labis ang kabang naramdaman ni Ethan sa oras na yun.
Bagaman mas tinatigan niya ang sarili. Good evening, Mr. and Mrs. Villain. I came here to formally ask for Bella Rose H in marriage. Diretso ang saad nito. Napatigil ang mag-asawa. Napatingin si Alfredo kay Bella Rose na nakangiti at mahigpit na nakakapit sa kamay ni Ethan. Bumantong hininga ang daddy niya at saka muling umupo. You do realize, Ethan, that Bella Rose is our only daughter, our only princess. May bahagyang pag-aalinlangan sa tono ng boses ni Alfredo. I understand, sir. That's why I want to do this right. I love Bella Rose. I want to take care of her, protect her, and make her the happiest woman in the world. Nagpalitan ng tingin sina Alfredo at Silen. Hindi maikakailang kilala nila si Ethan, isang matagumpay at respetadong negosyante na hindi mahilig sa mga babae. Ngunit ang ideya na ikakasal na ang kanilang